at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan. At ngayon, ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala nga. So sabi dito, ito yung parang bakit tayo nagkaroon ng blood pollution. So, ito yung why. So, bakit may blood pollution or bakit narumihan yung dugo natin. So, sabi dito sa Romans 5:12, kaya marumi yung dugo ng isang tao kasi nga nakapasok yung kasalanan. So, yung kasalanan na yun, di ba sabi doon, death pass all men and wala. So, ito naman, sinasabi dun sa inherited nature. So, bakit daw pumasok yung kasalanan? So, 'di ba meron tayong tinatawag na by reproduction. So, ibig sabihin kung pinanganak tayo, namamana rin natin yung kasalanan. So, yung pinaka ebidensya naman nito is dun sa Psalms 51:5. Wait lang. 51:5. Behold, I shapen in iniquity and in sin did my mother conceive me. So, ibig sabihin, ito lang yung nagpapatunay na nasa genes yung kasalanan. Kasi 'di ba from Eva and Adan, nandun nagsimula yung kasalanan eh. Doon nagkaroon sila ng lineage, then hanggang ngayon, nandun pa rin yung kasalanan. So, sabi, ano daw yung patunay? Ano pa yung mga patunay kung bakit para namana natin yung paano natin masasabi na talaga natin yung kasalanan. So, basahin pa natin dun sa Romans 3:23. So, sabi dito sa Romans 3:23 na, for all we have seen and come short in the glory of God. So, ibig sabihin, lahat nga daw tayo nagkaroon ng kasalanan. So, balikan ko lang dun yung sinasabi dun sa Romans 5:12 na, for all we have seen. So, lahat nga daw tayo, 'di ba, may kasalanan and hindi nga nakaabot dun sa kalwalhatian ng Diyos. Tapos balik natin dun sa Romans 5:12 na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, ito yung reason kung bakit nagkaroon tayo ng virgin birth. Pero mamaya, ipapaliwanag din yan. So, yun muna natin dun sa Romans 6:23. Parang dagdag, additional. So, sabi dito sa Romans 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, dapwat ang kaloob ng walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. So, ibig lang niyang sabihin, 'di ba lahat nga daw tayo nakamana ng kasalanan na so by reproduction, and syempre kung may reproduction may genes ng kasalanan. So sabi niya pa dun sa Romans, 'di ba, for all we have seen, so lahat daw na may kasalanan aabot sa kamatayan. Kasi nga 'di ba sabi dito, hindi nga tayo nakaabot dun sa kalwalhatian ng Panginoon. So yun yung kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So paano tayo malilinis? Yan. So, kailangan ng virgin birth. So, yun yun. So, sino ba yung ipapanganak? So, basahin po natin sa Isaiah 7:14. Wait lang, di ko makita. 7:14. Yan. So sabi, therefore, the Lord himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive, bear a son, and shall call his name Emmanuel. So, eto na yung prophecy na magkakaroon ng ng virgin birth. So, eto na yung kay Kristo. So, sige, basahin pa natin dun sa 1 Peter 1:19. Parang parang karugtong niya. 1 Peter 1:19. So, sabi, kundi ng mahalagang dugo gaya ng korderong walang kapintasan at walang dungis sa makatuwid bagay ang dugo ni Kristo. So sabi, yung Emmanuel na sinabi dun sa Isaias, yung isa lang naman yung pinanganak sa atin na wala talagang kapintasan kundi si Jesus Christ. So sabi, bakit nga daw kailangan virgin birth talaga na parang hindi dadaan dun sa reproduction? Balikan natin yung sinabi ng sa Romans. Kasi 'di ba, nakapasok nga yung kasalanan dahil sa reproduction. So, namana mo yun. So, kaya kailangan na hindi siya dadaan dun sa process ng blood.
natin. Kasi nga 'di ba sabi, yung dugo natin may kasalanan. Tapos yung kasalanan na yun yung dahilan kung bakit namamatay yung isang tao. So hindi ko pa siya tapos. Pero sige, buklatin natin dun sa Hebrews 9:22. Ito na siguro yung last verse. Yan. So sabi, at ayon sa kautusan ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay malilinis ng dugo at maliban sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. So sabi doon, without shedding of blood, there is no remission. So ano na siya parang self-explanatory na bakit kailangan yung dugo ni Kristo malinis or bakit hindi siya dapat dumaan sa by reproduction. So kasi siya na yung parang pag-asa para hindi mamatay nga yung mankind, para magkaroon ng remission. Yan. So, yan lang.